God, worthy is His name. Pakisabi nga sa katabi mo, magandang umaga, good morning. Sabi mo, gumising siya, kailangan mo siya. Maganda ka pa sa umaga. Maganda ka pa sa umaga. Maganda pa daw sila sa umaga. Let's go. Amen. Let's bow our heads and let's pray once again. The reason why we are here, Lord God, because of you. We want you, Lord. We want your presence. And we ask you, Lord God, that you would please be in our midst today. Help us, Lord, to receive your message for all of us. Give us the spirit of understanding, wisdom, and Lord, willingness to receive your word and ready to apply it, Lord God, in our life. Lord, we rebuke all the works of the enemy in this place. Whatever spirit is not from you, we reject that in this place in the name of Jesus. It's only the Spirit of God who would reign in this place. And Lord, help us to be blessed, to be reminded, to be encouraged of your word, Lord God, today once again. Lord, it is you that we need today. We love you, Lord, in Jesus' name. Amen. Praise the Lord. It's good to see you, everyone. And how's your day so far? How's your Sunday so far? Amen. So, natuwa ho ba kayo that we sing Tagalog song the whole service? So, misa-misa masarap kumanta ng mga pure Tagalog, di ba? Alam naman natin yung kanta, di ba? Very familiar with those songs. So, isa sa maganda na sa kinanta natin, si Lord talaga ay hindi nagkukulang. Amen. Yeah, He's always there to help us, to bless us, to meet all our needs. And He's so good. Our God is always good. Amen? Amen. I'm excited for our 13th year anniversary. At talagang we are preparing ourselves, our spirit, to serve the Lord and invite friends or loved ones, co-workers, kahit sino pa sila, we are inviting them to join us now sa ating pong 13th year anniversary. But before that, this coming Friday, America will celebrate once again Independence Day. Diba? So, itong 4th of July, naniwala ko is one of the loudest day in the US. It's more louder than celebrating New Year. Mas maingay pa ho ang Amerika. Talagang pinaghahandaan ng maraming mga paputok. Fireworks talagang are everywhere. And it's fun. Talagang I love to watch fireworks, beautiful fireworks. Dati pumupunta pa kami sa mga lakes para manood lang ng fireworks. Ayun ho ay punta na lang ako kayo sa kapitbahay. Dami ng fireworks. So, bakit ba sineselebrate natin to? Meron po tayong sundalo dito. Yeah. Nagpanik ko sila, si Rika at saka si Christian. Masabi natin talagang siya ay Christian. Pangalan pala. So we're so happy to see them again. Amen. So, as we all know, na on July 4, 1776, the Declaration of Independence was signed. Representatives from the 13th American colonies declared, "We hold these truths to be self-evident that all men are created equal, that they are endowed by their Creator with certain rights, and that rights that among these are life, liberty, and the pursuit of happiness." So, we understand that, we heard that, we know that,
Talaga hong pag narinig natin ng 4th of July, people are preparing, buying fireworks, buying a lot of foods, having parties. And we're going to have parties sa ating family, sa ating friends. At sa Friday, I may nag-invite, pupunta ko tayo doon. Hindi ko po sasabihin, baka kasi po hindi lahat. So, we do have parties to mark the occasion. Because freedom is worth celebrating. Amen. But the thing is, at the same time, as many Americans celebrate our nation's freedom, they themselves are in bondage. Lots of are still in bondage. Our nation may be free from control of foreign powers, but many individuals find themselves in bondage to sin. So the topic this morning, if you and I, a lot of us here are still in bondage of sin, the question is this. So the question and the topic, do you want to be free? This is a question for all of us. At sino ba ang ayaw maging malaya? Di ba nga, nag-celebrate nga ang mga Amerika dahil malaya sa foreign powers na wala na silang control sa atin. And then, but individual, sa bawat isa sa atin, maaring meron pa rin bondage na sin, though we come here every Sunday, every week, but maybe meron pa rin mga bondages sa ating mga buhay. And the book of Mark chapter 5 verse 1 to 20 would help us once again and would encourage us and would remind us how to be free. Mark chapter 5 verses 1 to 20. Chapter 5 verse 1 to 20. Samahan niyo po ako sa pagbasa ng kanyang salita. They went across to the lake, to the region of the Gerasenes. When Jesus got out of the boat, a man with an evil spirit came from the tombs to meet him. This man lived in the tombs, and no one could bind him anymore, not even with a chain. For he had often been chained hand and foot. But he tore the chains apart and broke the irons on his feet. No one was strong enough to subdue him. Night and day among the tombs and in the hills, he would cry out and cut himself with stones. When he saw Jesus from a distance, he ran and fell on his knees in front of him. He shouted at the top of his voice, "What do you want with me, Jesus, Son of the Most High God? Swear to God that you won't torture me." For Jesus had said to him, "Come out of this man, you evil spirit." Then Jesus asked him, "What is your name?" "My name is Legion," he replied, "for we are many." Verse 10, and he begged Jesus again and again not to send them out of the area. A large herd of pigs was feeding on the nearby hillside. The demons begged Jesus, "Send us among the pigs. Allow us to go into them." He gave them permission, and the evil spirits came out and went into the pigs. The herd, about 2,000 in number, dami ho pala, no? Rushed down the steep bank into the lake and were drowned. Verse 14, those tending the pigs ran off and reported this in the town and countryside. And the people went out to see what had happened. When they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion of demons sitting there, dressed and his right mind. And they were afraid. Those who had seen it told the people what had happened to the demon-possessed man and told about the pigs as well. Then the people began to plead with Jesus to leave their region.
Verse 18. As Jesus was getting into the boat, the man who had been demon-possessed begged to go with him. Jesus did not let him, but said, "Go home to your family and tell them how much the Lord has done for you and how he has had mercy on you." So the man went away and began to tell in the Decapolis how much Jesus had done for him, and all the people were amazed. Amen? Nasundan niyo ba ang kwento? So there was a man who was demon-possessed. So, in short, dito sa kwento na to, ang tao iyon ay napalaya mula sa pagkakapossessed ng evil spirits. Pero isa-isayin natin to, and let the Lord help us. And we're talking about bondages here, and we want to be set free by the mercy and by the grace of God. So the question again, do you want to be free? Gusto ba natin mapalaya? So maaaring naisip mo, ano ba yung pwedeng may alis pa? May mga bandages pa kaya sa akin? May mga sin pa rin ba kaya ako na practice regularly in my life? Or maaaring sabihin mo, wala na. We thank God for that. Pero siyempre, of course, we know na si Satan is always active, roaring, like, he is like a lion roaming, looking for someone to devour. And we need to be careful. Baka ikaw na isa dito, gusto niya na ngayong umaga ay antukin ka at di ka makarinig ng kanyang message. Amen? Sa amen. Sa mga inaantok. So, ngayon po, lagi kong iniisip, ano ba talaga kailangang i-offer ko, ibigay kapag gusto natin mapalaya? Maybe kasi minsan wala na tayong interest. Kasi I've been attending church. I visited different church. I go to different best pastors. Magagaling na pastor, pero parang wala naman nagbabago sa akin. It's still the same. I am still in bondage of sin. Walang nangyayari. I go to different, like talagang magaganda ng simbahan, pero hindi po ako nakakalaya sa bondage na to. Meron pa rin kasalanan. Sa palagay mo, meron kayong hope? Do you think there's a hope for you, for all of us here? Na merong struggles, merong weaknesses. I truly believe there's hope. And the solution na kailangang makita natin, gusto kong i-offer sa inyo, walang iba kundi si Jesus. Jesus is the only one that can set you free. Si Jesus lang naman ho talaga ang makakapagpalaya ho sa atin kung ano may mga sin o struggles na meron ho tayo. Ngayon, baka pagkasabi ko, si Jesus, lalo ho kayong na-discourage. Maring, yeah, Jesus. I heard Jesus. I know Jesus. Wala bang pwedeng i-offer, pastor? Meron naman mga steps. Meron naman pwedeng gawin. Pero ang pinaka-solution talaga na pwede nating talagang lapitan at tutulong sa atin, walang iba kundi si Jesus. Amen? Si Jesus lang ho. Do you know Jesus? Really? Is Jesus working in your life? Do you still experience Him every day? Na-feel mo ba yung presence ni Jesus while we are singing, worshiping the Lord? Do you really come here for Jesus? Parang mahinang amen na. Ngayon po kahit na i-offer ko si Jesus, if you don't want Jesus, if you don't want really seek Jesus, if you really don't want to meet Jesus, if you really don't want to be the center of this gathering, pag sinabi ko yung pangalan Jesus, ang pangalan Jesus na parang na very useful na, very common na. Parang wala nang dating. Minsan di ba gano'n? Parang wala nang dating. Tapos, sabihin natin, mayroong magaling na albularyo dyan o faith healer. Pupunta kayo sa FAF. Baka mamaya, dilat ang mga mata niyo. Wow! Marami akong narinig sa kanya na magaganda, nagpapagaling daw. Ako matagal lang akong nag-aantay. Baka ito na yung pag-asa ko, siya na pag-asa ko. Marami akong ganon. Kaya nga maraming tao na naghahanap ng simbahan dahil parang may hinahanap sila. Natutulong sa kanila, magpapalaya sa kanila. Wala akong ibang tutulong sa inyo kundi si Jesus.
Kahit pumunta ka sa pinakamagaling na pastor, pinakamagaling na simbahan, if you don't seek Jesus, still. And then, if you go to church and you don't really like talagang sinisik si Jesus at tutulugan mo lang ang whole service, still the same. Wala akong mangyayari sa buhay natin. Mag-say amen yung mga gising. Amen. Oh, dumadami na gising. Praise the Lord. Naniwala po kasi Jesus lang ho ang siyang pag-asa natin. Jesus, our hope. If you feel hopeless today, merong pag-asa ho kay Jesus. Despite that you've tried everything not to live in sin, but still living in the bondage of sin, I will guarantee you there's hope in Jesus. There's hope in Jesus. Lapitan mo siya, umiyak ka sa Kanya, takbuhan mo siya, lumuhod ka sa Kanya. Naniwala po ako, hindi ka niya bibiguin. Ngayon po, bakit ganito po ako kasigurado? Kasi merong kwento dito, maraming kwento sa Biblia na binagi ni Lord ang kanilang mga buhay. At isa ho dito, the guy who had demon possessed. Marami ho siyang evil spirit sa katawan, sa kanyang buhay. Pero inalis ho ni Lord yun. Ngayon po, maraming uri ng spirit na pwedeng gagala-gala at pwede mag-take over sa ating buhay. Yung devotion kanina about unity. Hindi mangyayari ang unity sa devotion ni Brother Jericho. Hindi mangyayari ang unity kung walang humbleness, kung walang gentleness, kung walang patient sa bawat isa para ipakita ang pagmamahal sa bawat isa. Hindi mangyayari ho ang unity kapag hindi naghahari doon. Pero kung may ibang espiritu ng instead na humbleness, pagmamalaki, at nawala na yung pagtitiis sa bawat isa, at nawala na yung kabaitan sa bawat isa, I don't think na mayroong unity na mangyayari. Di ba? At gusto natin i-cast out yung ganong klaseng espiritu sa puso natin. Amen? Amen. So, we don't want any kind of spirits to take over, to take control of our life. Ayun po, hindi natin maialis na pwede yung nandiyan pa rin siya at nandun pa rin lagi. Pero there's hope in Jesus. Itong taong ito, nagkaroon ng hope because there's a true God who is loving, who is merciful to a sinner just like you and me. This man was possessed with demons for a long period of time. So there's hope. Kung ngayon ay napakatagal mo na hong umatin sa church, ang tagal mo na hong Kristiyano, pero parang walang nagbabago, meron pa rin pag-asa, huwag kang mawawala ng pag-asa. Tapik ang iyong katabi, huwag kang mawawala ng pag-asa. Amen. Darating din ang ligaya. Tanda ko yun, di ba? Kaya may pag-asa ko kay Lord. All his life, he was under the power of Satan. All his life. His life was miserable. You cannot talk to him with a normal conversation. Ang taong miserable ang buhay, hindi mo makakausap ng matino. Di ba? Ayun ba, katingin mga katabi mo kung makausap ng matino? Masaya yan. Masaya yan. Pero ang taong punong-puno, buglutin, maraming iniisip, maraming intindi, maraming espiritong gumugulo sa kanyang buhay. Hindi mo makakausap ng matino yan. Pero pwedeng maalis yun, pwedeng matanggihan niya. You could reject that. So, you need Jesus. You need the Lord. That's why you're here today. Amen. Kaya ka nandito kaya kasi you need God. You need Him. Ngayon po, I thank God na pinili mo ngayong umaga kahit hindi maganda ang pakiramdam mo, hindi mo feel na mag-attend ngayon. Maaaring nag-away kayo mag-asawa, hindi kayo nagkasundo. Yung anak mo ininis ka this morning. Marami kang nakita sa social media na hindi mo nagustuhan. Maraming pangit kang napanood. Pero we thank God that you chose to be here today. Are you happy that you're here today? Amen. Alam niyo ho ba, itong mama na puno ng evil spirit, instead na piliin niya na pumunta sa mga tao na makakatulong sa kanya, anong ginawa ho? Anong nangyayari sa kanya? Siya po ay nagtatago sa kuweba. So, he just lived his life in the tombs. Nagtatago na lang doon. Kasi ho, ano nga mangyayari sa kanya?
puno siya ng evil spirit. And I thank God na hindi ka nagtago ngayon sa loob ng iyong kwarto lang ngayong umaga. Amen? Hello? I thank God na hindi ka lang nag-stay sa bahay, that you come here today. Yung sitwasyon niya maaaring iba sa sitwasyon natin, pero ang buhay natin ay maaaring kapag pinili mo na mag-stay sa bahay instead na pumunta rito, your life is in danger. Itong mama, kaya ho, inilalagay na lang siya sa tomb kasi his life was very dangerous. He was very uncontrollable. Pwede siyang makasakit kasi ng tao. O pwede siyang makagawa ng hindi maganda sa tao. Pero thank God, ikaw na nandito ngayon, nakokontrol pa naman yung iyong attitude. Amen? Hello? Kontrolado pa naman, di ba? Hindi ka pa naman siguro makakasira. So I thank God, may pag-asa pa. Kung siya nga, na mapapwede nang makasira, makagulo ng buhay, nagkaroon ba ng pag-asa? Ito ay hindi na nakokontrol ng mga tao. At sabi dito, they tried to bind him. They even chained his hand and foot. Talagang siya po ay binind, itinali, nilagyan ng chain ang kanyang paa, tinalian ng kamay para hindi ho makapanakit, para hindi makagawa. Pero, ano nangyari? He broke the irons on his feet. He tore the chains apart. Ganun ho siya kalakas. Ganun katindi. So, they tried it, at ito pong matindi. Even the strong people tried to subdue him. Sinubukan nilang pigilan siya, but they were all hopeless. Walang pag-asa para ho siya ay pigilan. Ito po ang nangyayari. Kasi wala na ho siya pag-asa. Sa verse, kung balikan natin sa mga talatang binasa natin, night and day, he would cry out and cut himself with stones. Tingnan niyo po, ang tao hong nasa isang lugar ng mag-isa, kapag ikaw ho ay wala ng pag-asa, at talagang wala ng hope, ang gagawin mo lang either na masiraan ka ng bait, or saktan ang iyong sarili. Amen? Sino ho dito ang walang mga problema? Lahat ho tayo may problema, amen? Sino dito ang walang mga intindihin? Lahat ho tayo dito meron, amen? So, instead ho na mawala ka ng pag-asa, hindi mo alam kung anong gagawin mo, at mag-isip ka ng hindi maganda sa iyong sarili, and then kapag ka na-overpower ka na ng mga problema at bigatin, anong mangyayari? Pwede mong sirain ang iyong buhay. Wala pa naman ako siguro dito sa FAA. Ano? Wala pa naman. Wala. Hindi pa naman. Amen. Hindi naman mangyayari yun. Amen. Mabait ang mga miyembro dito. Hindi ka naman nakakabot siguro dito para magpakamatay. Ano? Wala naman nag-iisip na gano'n, di ba? Wala naman siguro nag-iisip na gano'n kahit kahirap ang buhay ng may asawa. Amen? Hindi pa closing ang message dyan. Ayun po, instead na mag-stay ka lang sa bahay at mag-isip ng kung ano, I thank God that you're here today. Amen? Because you need Jesus. Huwag mong pahirapan ang isipan mo, huwag mong saktangin yung sarili if you don't know what to do. You need the Lord. At walang sino man tao na makakatulong sa iyo, kundi si Lord. Amen? So maraming tao na gusto tumulong ho dun sa mama. Malalakas na tao, pero wala nakatulong ho sa kanya. Wala. Lahat ng malalakas para tulungan siya, para mapalaya ho sa kanyang mga evil spirit. Wala ho nakatulong. And this, I truly believe sa ating lahat din dito, many people are trying their best to help you. And I thank God if there are people who are concerned, who is willing to help you. Pero talaga, hindi rin sila talaga makakatulong sa iyo. Walang ibang tutulong sa iyo, kundi si Lord na makapangyarihan po sa lahat. Nakaintindihan ba tayo? Amen. Si Lord lang ho makakatulong. He is the only one that can help you. So, eto pa nung dumating yung time na talaga ano ba kailangan niya gawin?
Sino tutulong sa kanya? Wala nang pag-asa. Mamamatay na lang siya sa tombs. Pero I thank God, the Lord came to him. Amen. The Lord came to him. So, nung si Jesus ay lumapit sa tao, sa mama, ang unang nakarecognize sa kanya, when he was filled with evil spirit, ang nakarecognize sa kanya right away, ay mismo na pumupuspuso sa kanya. The demons. So, yung mama, ang ginawa niya ay he fell on his knees. Di ba sabi dito sa talata? He fell on his knees. Ayun po, ito yung kailangan mo lang gawin. Lumuhod po sa harapan ni Lord. Nasubukan niyo na bang lumuhod? Sa buhay niyo, have you ever tried na talagang lumuhod sa harapan ni Lord? Yung tipong hindi mo na alam mo yung gagawin. You don't know what to do. Alam niyo ba, mayroon pong talagang magagawa ko ito, yung pagluhod. Talagang sinasabi mo you're hopeless, you don't know what to do. Ang pagluhod ay simbolo ng pagpapakababa. Simbolo ng pagpapakababa sa harapan ni Lord. At sasabihin, Lord, I'm here, I don't know what to do. And then, once na nag-kneel down ka, the demons within this man knew who Christ was. They know of what Jesus can do to them. So, napakaraming evil spirit na nakatira sa kanyang katawan, pero kahit gaano ho sila makapangyarihan sa lahat, wala silang magagawa para mag-stay sa kanyang buhay. Doon sa tao na ito nakawawa naman. They knew that Jesus was the most high God. Ngayon po, hindi lang si Jesus ay Jesus na mabuti, mapagmahal, mahabagin sa bawat isa sa atin dito. Tandaan natin si Jesus po ay makapangyarihan po sa lahat. The most high God. Naniwala ba kayo doon? Amen. The most high God. Amen. May magagawa. Ang tao po ay limitado po ang kakayanan. Yung pastor ay limitado po ang kakayanan. Yung magagawa namin na pastor ho ay limitado. Limitado ho yung kakayanan namin to meet all your needs, to help you. We don't know what's going on in your life today, but God knows what's going on in your life today. Alam ni Lord yung struggles na sin. Hindi ko kayang baguhin yan, hindi ko kayang alisin sa iyan. Hindi ko kayang alisin kung ano man yung malaking kasalanan na tinatago-tago mo. Only the Lord can help you. Only Him. Si Lord lang. Ngayon po, ito po. Kung nahihirapan ka na sa kasalanan na yon, yung ginagawa pang ulit-ulit, ayaw naman natin pag-usapan yung mga sin na yun isa-isa dito, di ba? At sasabihin, tumayo ka sister o tumayo ka brother, yung kasalanan mo nakakahiyak. O, di ba? Pataas-taas ka ng kamay. Pero ikaw naman pala ay si number 1 na Marites. Nakakalungkot ko yung gano'n, di ba? Nakakalungkot naman yun sa nakataas ng kamay, nagpupuri ka, Lord, thank you, Jesus. Pero paglabas mo ay nagmumura ka na ulit. Hello? Salamat sa Lord at nababawasan na yung pagmumura ng nagmumura. At kayo nagmumura pa ang lahat eh, mahal na. Nagmamahal na lahat. Nakakatawa, no? Kasi yung mga nagmumura, pag minura din sila, ayaw din nila, di ba? Sa totoo lang, yung mga malulutong magmura, pag minura ko sila, ayaw din eh. Kukulutin ang dugo. So, ibig sabihin, ang pagmumura, hindi nakakatuwa, di ba? Hindi nakakatuwa sa pandinig. So, ayun ba, isa lang ako sa example na marami tayong mga struggles. All of us. Pero we need the Lord, we need Jesus. Yung usapan natin, hindi mo kaya ayusin, itama ang ating pagkasalita, ang pag-iisip na hindi tama, walang makakatulong sa iyo kundi si Lord. Kaya pa may pag-asa, ayaw naman natin na habang panahon na nagsisipaho tayo. Every Sunday, magka 13 years na, walang nag-i-improve, di ba? Mahalaga, nag-i-improve po tayo. May improvement.
may magandang nangyayari, may pagbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. At least, hindi man ho mabilis, pero may improvement. Nababago, we are getting better and better dapat. Amen? Pahina na ng amen. Say amen sa mga nasasaktan na. No, the reason we are talking about this because the Lord loves you. Mahal ni Lord. Kasi po, kapag meron tayong mga struggles, may sin. Lahat ng sin na hindi, katulad ni David nga, kung natin sinasabi, si David nung nagkasala siya, hindi siya masaya nung nagkasala siya. Si Peter nung nagkasala siya, hindi na siya naging masaya. Lahat ng mga anak talaga ni Lord, na talaga nakakilala si Lord, pagka meron kang Holy Spirit sa buhay mo at meron kang ginawang hindi tama, hindi ka talaga magiging masaya. Yan ho ang totoo, yung totoong Kristiyano na gumagawa ng hindi tama. Pag hindi tama, hindi ka magiging masaya. Amen? Amen. Sabi ng Biblia maliwanag sa John 8:44, yung tatay, si Satanas kapag ka mahilig kang magsinungaling. Your father. Siyempre ayaw mong sabihin, oh, hindi ha? Hindi siya tatay ko, bakit siya magiging tatay ko? Pero, ang pagsisinungaling ay napakadali na lang sa'yo. But there's hope, amen? The Lord can set us free. Amen. Parang nababawasan na ang ngiti natin eh. There's Most High God who is able to help us in Jesus. And Jesus was able to command the evil spirit to come out to this man, to his body. And he's powerful. And Jesus actually asked him, sino ka ba? What is your name? And then ang sagot niya, my name is Legion. Ang ibig sabihin ng Legion was a Roman regiment or groups of some 6,000 troops. Ay, may sundalo tayo troops. Ano? So, napakarami pala yun. Pag sinabing Legion is thousands of them. Kung isipin kayo natin ngayon, pag sisinungaling, 1, spirit. Pag mamataas, 2 spirits. So siguro wala ka pa naman siguro 2,000 evil spirits sa katawan. Hello? Amen. Yung nakasimangot, isang 1 spirit na hindi tama. Yung magagalitin, isa. Hello? Dumadami na. Siguro hindi ka naman nakaabot siguro sa 2,000. Papunta na. Pero may pag-asa, amen. May pag-asa kay Jesus. He is a powerful God that He is willing to help us to get better and better. Ayaw natin yung this kind of evil spirit o anumang espiritu na hindi tama ay mag-take over o take control sa ating buhay. Ang nangyari po, Pastor, hindi naman siguro evil spirit yun. Talagang natural lang sa akin. Yung gano'n. Pastor, huwag mo naman sabihin may evil spirit ako. Puspos na ako ng 15 o 16 o 1,000. Hindi naman sa gano'n. Ito pong mama, may evil spirit. Ano nangyari? Hindi siya naging normal. Hindi siya naging masaya sa kanyang buhay. Hindi naging maayos ang kanyang lakad. Siya po ay talagang kontrolado ng evil spirit. At walang nangyayari maganda sa kanyang buhay. So huwag mong sasabihin na hindi pwedeng makontrol ka ng ganun. It could be those things take over your life. Yung pagiging tampurista, tampururot. Ano? Marami yung mahal sa simbahan dahil magaling magtampo. This kind of spirit na mag-take over sa buhay natin. Kapag may gano'n, no, ano mangyayari mo sa atin? Kontrolado ka. Pagka gano'n, madali kang, hindi ka lalakad ng tama. It's the same thing with this guy. So, I pray na even if, sabi dito, thousands of evil spirit has been living inside of this man was in total bondage to thousands of evil spirits, but the Lord sets him free. Amen? The Lord sets him free. So, no wonder. Ito po. Kung meron kang pinagdadaanan ngayon, gusto namin unawain ka. Hello? Pipilitin natin unawain ang bawat isa amin.
Kung may pinagdadaanan kayo, bakit hindi ka nga nakangiti? Uunawain ka namin. Hello? Uunawain ka namin kung bakit parang meron kang dinadala ngayon, dinidibdib. Uunawain namin yan. Kasi dito, no wonder why this man, no one could subdue him. Kasi po, ang daming evil spirit na may control ng kanyang buhay. So, ngayon, kaya ako sinabing uunawain ka namin kasi hindi naman, wala kami magagawa para ayusin ka. All you can do is just pray for you. Pero sana naman Pastor, unawain mo pala kami. Huwag naman next Sunday lahat daw ay hindi nakangiti. Para unawain ko kayo. Pastor, lahat po kami may pinagtahan ng hirap na hirap ang kami kalooban. Pwede nyo naman gawin yan, pero huwag nyo naman baon-baon lagi, di ba? Mahirap po yan pag galing sa bahay, dala-dala mo pa rin dito. Kasi po yung talagang pagka hindi ka nakangiti, nakakahawa ho talaga kasi yun. Ang lakas ng mga hawa nun. Subukan mo lagi na kasi mahawa, napakalakas mang hawa ho nun. Subukan natin by the grace and by the mercy of God, pawiin ni Lord yung bigatin o yung mga dalahin natin at ibigay natin sa Kanya at palitan niya ng kagalakan ng ating mga puso. Amen? Maging masaya ka kay Jesus. Maging masaya ka sa presensya ni Lord. That's what I'm praying. Tulungan tayo lahat ni Lord at siya lang ho makakatulong sa atin. Actually, honestly, nakita ko na yung maraming pagbabago sa bawat isa sa atin dito. Amen. Marami na ang nabago. And I thank God for that. Pakitignan mga katabi niya. Katabi mo kung may nabago na. Baka kasi ako lang nakakakita. Ngayon pa kung kung walang nagbabago sa atin dito, baka mali yung kulto tayo. Opo, maging totoo na tayo kasi anong point mo, nasama-sama ko tayo dito kung walang nagbabago. Kulto yung church na to. Mali yung tinuturo ko pagka ganun. Kung ano ba pala nagbabago? Okay. Hirap naman yan. Pupos mo pa, umiinom ka ng alak. Eh di naman siguro pwede mo naman i-post. Amen? Kayo na lang. Paliwanag ko ba yan? Masyado na ho ba ako nalalayo? Mga kapatid, gusto natin na magbabago na galing kay Lord. Amen. At siya lang makakabago sa atin. He's the only one that can help us. Sa verse 10 and 15, Jesus the only one. Si Jesus lang ho ang makakatulong sa atin. At hindi lang dahil si Jesus, kundi sa verse 10 to 15, ipinakita niya, Jesus, through His power, this man has been transformed. May transformation na nangyari. At kung kayang i-transform ni Lord yung buhay ng tao ito, maaaring ikaw ay parang wala ng pag-asa, pero there's hope. Verse 15, when they came to Jesus, they saw the man who had been possessed by the legion demons sitting there, dressed in his right hand, and they were afraid. Those who had seen and told the people had happened. So, maliwanag ko, noong napalaya ho siya, umayos ang kanyang buhay. Anong nangyari dito? Nagdamit na siya. Naupo na ng maayos instead na manggulo. At nasa tama na raw siyang pag-iisip. Ang kinakausap ko ngayong umaga ay mga magandang kasuotan na. Amen? Nagbibihis kayo para kay Lord na. Amen? Totoo ba? Amen. Umaga kayo para kay Lord. Yeah, suot natin yung pinakamaganda niyang masuot. Pero
Pero kung wala talaga, siguro meron naman. Marami naman tayo dito, di ba? Tayo pa. Marami mga gandang damit, di ba? Ay ba kung magsusot ka ng magandang damit, kung ano naman, yung talagang sinusot mo para ka, Lord. Gusto natin maging presentable sa harapan ni Lord lagi. That's the point. And then, ang maganda ay tayo po ay may right mind. Tamang pag-iisip. At ang kaisipang ito ay handang magpaturo lagi kay Lord. Ang tinuturo ko po ngayong umaga ay hindi po galing sa akin. Ito po ay galing kay Lord. Di ba? Pero kung hindi tama yung ating kaisipan, ang pakiramdam mo lagi, ito po, ang laging pakiramdam ng marami, ang si Pastor laging gusto lang akong patamaan, gusto akong tirahin, gusto akong ganito, bla bla bla. Pero hindi po. Si Jesus ang kailangan mo, si Jesus lang ho ang may kapangyarihan to transform you. Wala akong iba. At kahit magsisigaw po ako dito, I cannot transform your life. Only Him can transform you. So, yung evil spirit, they recognize Jesus who is superior. Ngayon po, dahil ayoko naman ako ngayong umaga, lahat po dito na may evil spirit, bigla sabay-sabay kayo magsasalita na, Pastor, hindi ko sa akin yun. Yung evil spirit yung Pastor nagsalita. Bakit naman siguro, baka matakot tayo at magtakbuhan tayo dito, no? Ang mahalaga lang na kailangan mong gawin, kung mayroong attitude na hindi tama, and the Lord is speaking to you today, kung may spirit na hindi right before God, kung hindi na nagiging pagpapala sa iba, you have to recognize that, you have to acknowledge that, kailangan mo ng tulong ni Lord. Hello? Yung iba still in denial, hindi ako yung pastor ang kinakausap mo, wala ako niyang mabait ako. That's good, amen. Pero God is speaking to you. It is the Lord who is talking to us today. Na kailangan meron pong ayusin. Yung mismo mga evil spirit, nire-recognize nila si Jesus. No, nakakatakot na kailangan hong katakutan. Kasi talagang sila po ay dadalhin po sa abyss, to the bottomless pit. Yun po sabi dito. Ano ibig sabihin nun? Yung walang hanggang kailaliman doon sa impyerno. At kasi pag nilagay na ho sila doon sa impyerno, ano mangyayari na? They're gone. Talagang doon na ho sila. Kasi that's their place. That's their place. Pero sabi nila, anong sabi nila? They begged Jesus again and again not to send them out of the area. Gusto nila doon lang sa area niya. Pero may nakitang paglalagyan. Ano paglalagyan? So, sa mga mahilig kumain ng baboy. Oh. Kaya ka pala nakaka-high blood siya eh. Espiritu ng high blood pala talaga. Yung espiritu lang. So, ang sabi nila, pwede ba? Huwag mo kami dalhin sa abyss. Huwag mo kami dalhin sa bottomless pit. So, tingnan mo, pati yung evil spirit nag-plead. They begged Jesus. Nakiusap pa. Because they recognize His power. Because they recognize how powerful He is of what He can do. So how much more na tayo na walang kapangyarihan at walang kakayanan, tayo hopeless. We need to beg Jesus, Lord, please help me. I need your help. Kailangan ko ng tulong mo. Walang makakapagbago, makakapagpalaya sa akin kundi ikaw lamang, Lord Jesus. So, ang ginawa na habag din, kahit sa evil spirit, binigyan pa rin ng pagkakataon yung mga evil spirit. Anong ginawa ko? Nilagay sa nearby na herd of pigs. So sabi dito, 2,000 pigs. Ang dami. So may evil spirit actually, literally may 2,000 evil spirit na nasa kanyang buhay. And then, 2,000 na baboy ho, yung nahulog sa bangin. At ang sabi dito, 2,000 pigs stampede to their death. They were drowned into the lake. Siguro pagkatapos ng kinain ng tilapia at saka ng rainbow trout. Kaya pala masarap yung inuhuli nating isda. Kumain din ng
Lasang baboy. Lasa baboy. In short, wala nang pag-asa ho sa taong ito. There was no hope for him. But the Lord totally restored him by His power. Naniwala ba kayo sa kapangyarihan ni Lord na pwedeng may gawin? Amen. Yung mga nababago ho buhay dito, yan po ay work. The Holy Spirit is working in your life. Kaya po hindi dahil yung pastor kasi namin ay ganito, gano'n. Kaya ako nababago. No, that's not the pastor. It's the work of the Holy Spirit. That's the reason why you are getting better. Ngayon, lagi lalo akong mapagpakumbaba, magiging mabait, mapagmahal sa asawa. Closing na po ako. Mapagmahal sa mga anak. It is the work of the Holy Spirit. Hindi na yung any kind of evil spirit or whatever spirit na nagte-take control na sa buhay natin. This man's life was radically changed by Christ's power. If the Lord Jesus can do this to this man, He can do this also for you and for me. Amen? So Jesus is all you need. Jesus has the power to transform your life. Ngayon po, lastly, when you have been set free, ito pa ano, kapag ikaw ay pinalaya ni Lord, binabago ni Lord ang iyong buhay, naranasan mo ang pagkilos ni Lord sa iyong buhay, you will want to tell others. Amen. Dapat magsasalita ka na mayroong nangyayari na kakaiba sa buhay mo. At naniniwala po ako kapag may nangyaring maganda, ito po ano, ang nangyari po sa mama. Gusto niyang sumama kay Jesus. Sumakay sa boat, sabi dito sa talata. Sama ako Jesus sa inyo. Pero huwag na lang, sabi ni Jesus, no. Ang kailangan mong gawin, ito kailangan mong gawin. Dahil may nangyari kakaiba sa iyo, you have been changed. The Lord set you free. You experience the love and the power of Christ. What I want you to do, you have to tell to your family, tell them what the Lord has done for you, and He has had mercy on you. Ngayon po, magsasalita ka dahil lang sa habag ni Lord. Dahil sa kahabagan ni Lord na ginawa niya sa buhay mo, kinahabagan ka niya despite of your weaknesses, despite of your shortcomings, despite of the sins that you've been living in life, pero kinahabagan ka ni Lord. That's the point of the message this morning. Kaya nga ho, may pag-asa kay Lord, there's hope in Jesus. Kaya nga po, kahit na-mention ko po, despite na i-mention ko yung mga weaknesses, mga struggles, na siyempre, it's not good to talk about kasi hindi maganda pag-usapan yon. Pero pinag-usapan natin yun dahil may pag-asa ka kay Jesus. Mahal ka ni Lord. God is a merciful God. God is giving you a chance. Amen? Hello? So, ang tanong, Pastor, gusto ko nga ito i-share sa aking kaibigan. I want to share this to my coworkers, to my friends, pero I don't know what to do. I don't know what to say. I don't know how to do it. Pero if you experience the power and the goodness of God, yes, you can say something. Amen? Kung talaga naramdaman mo yung pagmamahal ni Lord, you're gonna say something. You don't need to, this guy, take note, this guy, he doesn't have formal training. He doesn't have formal class about evangelism. And of course, we're not against about those things. Kasi ako po nag-aral din sa ganun formal. Pero, ito po, kung God is calling us, God is sending us out, and ang tagal na may ginagawa si Lord sa buhay mo, kailangan kang magsalita. You have to tell this to people. You have to say something. Kailangan magsalita ka kung ano yung ginawa ng Diyos sa iyong buhay. So, the Lord was sending him to tell people right away. Go to your family, to your friends, to everyone. Kung ano yung ginawa ko sa iyo, isabihin mo sa kanila. Itong problema. 13 years na ho tayo. Kaya ito binigay Lord sa message sa akin kasi siyempre mag-invite tayo ng friends. That's the point. Amen? Sino ho dito
Na 13 years na ho tayo hanggang ngayon. Hindi pa alam ng friends mo na you're Christian. Alam ko si Christian, yung mga friends niya, alam niya ang Christian siya. I mean, you are a follower of Jesus. Alam na ho ba ng mga friends niyo? Amen. Amen. Narinig na ba nila na ikaw ay makasalanan, pero pinatawad ka ni Lord sa iyong mga kasalanan? That for God so loved the world, that He gave His only begotten Son, that whosoever believe in Jesus will not perish but have everlasting life. Do you believe in Jesus truly? Na siya yung makakapagligtas lang sa iyo, makakapagpatawad sa iyong mga kasalanan. And you trust your faith in Him. You put your faith in Jesus alone, in Him alone, through His grace and His mercy. Ayun po, ang challenge for all of us, God wants us na hindi lang ho, of course, sabi sa akin nung doktora nung Sunday, sabi ko, oo nga, may sinabi siya sa akin, Pastor, anong mga activities niyo dito sa church? Sabi ko, si doktora, nagtatanong sa akin activities. Sabi niya, sa amin sa church namin, meron kaming practice. Each one, sabi niya, should bring one. Sa isang tao dapat meron kang talagang kahit isa na nadadala. Sabi niya, hindi ko pwede, siyempre, habang panahon na lang, na hindi ka man na nagsishare. Hindi pwede na laging, hindi pwede nakaupo na lang doon na laging, ano kaya yung message ni Pastor? Kung magpapala kaya ako ngayong umaga, matitirahin na naman ako. Mga kapatid, ako naman nakakalungkot pag matagal na tayo tapos we never share your faith to others. You never first pray for that person. You never like being a good testimony to that person. Matagal na magkakasama kayo pero wala pa rin nung nangyayari. Hindi mo pa rin siyang sinishare. Yung bago sa atin ni Mark last time, yung sinishare niya yung video na yun, talaga maganda ho. One time si Brother Mark, pagtapos tayo kumara din at mapanood natin yung video na yun. Yung rapture na yun, nabanggit ko nga, kung ikaw ay nape-persecute na ngayon, kung ikaw nape-persecute ngayon, sabi ni Jesus, it's part of like following Jesus kung nape-persecute ka. Kung may mga suffering, sabi ni Jesus, inaalam ni Lord yung mga suffering to see if you are genuine, kung ikaw ay gold, na the more na dumadaan sa apoy, sa mainit, ay nagkumikina. And sabi ni Jesus, sabi ni Lord, na do not be surprised when you experience like very strange trials or suffering. Pero the Lord allows those things. Ngayon po, ang sabi, lahat naman ng yun, yung persecution, suffering is just a temporary. Kung you're in pain, like I have gout, nakakaranas ako ng pain, pero ito pinakamasakit ho sa lahat. Pero pinakamasakit ho sa lahat. Kapag nangyari ho yung rapture, mangyayari ho yun, it's an event. It will come someday. If you would open your eyes, talaga hong ang mundo ay hindi po, it's getting worse. Kayo po ba ay talagang aware ho sa nangyayari ho? It's not, we're not trying to like, para takutin ho kayo. Kundi, ayusin natin ang ating buhay sa harapan ni Lord, di ba? Itama natin that you want to follow Jesus. Kahit na maraming mga persecutions and trials and problems at ano man nangyayari ho sa mundo, you are ready. Ito ang pinakamasaklap sa lahat. Kapag boom, may rapture, tapos naiwan ka, yun ang pinakamapait na mangyayari sa buhay mo. Yung wala na hong pag-asa. May pag-asa man, sabi pa rin ng Biblia, kung manatiling tapat hanggang wakas maligtas. Pero ito po, kailangan mong patatak ng 666.
Kailangan mong magpa-under sa kapangyarihan ni Satan. Kailangan ka na sumunod sa kanyang rules and regulations. Wala ka nang magagawa. So kung wala ka nito, wala ka ng 666, hindi ka makakabili ng gas, wala ka magagawa. Kaya nga ho, kung masasaktan ka na ngayon na. Kung ikaw ay ma-rebuke, ma-correct, ngayon na, itama natin ang ating buhay. Amen, hello? Amen. So let's follow Jesus now. Let's trust in Him. Let's do His will. At hayaan natin ang kanyang power is really speaking to us and changing us na mayroong inaayos, may binabago si Lord. Kapag ito po kung ang message ngayon ay ikinasasama mo na loob, the Holy Spirit is not really in your life. Kailangan mo siguraduhin yun. Hello? Yes. Kapatid, kung meron tayong weaknesses and struggles, the Holy Spirit is living inside of us. Don't you know, sabi ng Biblia, don't you know that you yourselves are God's temple and the Holy Spirit lives inside of you? Magpasalamat tayo, if the Holy Spirit is speaking to me, Lord, ito po yung aking weakness, ito po yung aking struggle, and I need your help. And thank you that you are merciful. I want to continue to do your will. Gusto ko pong tulungan mo ako, baguhin mo po ako. So isa sa kailangan nating gawin ay mabago ang ating buhay because there's no greater testimony for Christ than a changed life. Itong taong ito na binago ng buhay, walang ibang pinakamagandang testimony sa tao kundi yung binagong buhay. Let me close this. We are living in a free country, but you feel a sense of bondage in your life. Maaring free na tayo sa country na to. Pero mayroon pa rin naramdaman natin sense of bondage in our life. Bondage of habitual sin, lust, anger, jealousy. Yung nga po, being marites, hello. Worries, lovers of themselves rather than lovers of God. Lovers of money rather than lovers of God. And all kinds of addictions. And we all need the help of Jesus. Amen? Si Lord lang ho kailangan natin at sila ho makakatulong sa atin. At I pray na tulungan ka ni Lord at may pagbabago na nangyayari sa buhay ng bawat isa sa atin. The Gerasene guy seemed like there's no hope for him. But when he met Jesus, he came to the feet of Jesus. Jesus indeed set him free. And Jesus offers a true freedom. Gusto ba natin ang true freedom? It only comes from our Lord Jesus Christ. Let's bow our heads this morning. Lord, if you can change, if you can transform the life of this man who had been possessed with lots of evil spirits in his life. But Lord, through your power and your love and your mercy, you set that guy free from any kinds of bondage. If you can do it to him, Lord, we are here. We're asking your help, your mercy, your grace, that you would pour out in our life. Baguhin niyo po kami. Because there's no greater testimony for Christ than a changed life. Lord, gusto namin, Lord, na may binagong buhay. Binabago. At patuloy mong binabago. Na kami na nagpupunta rito ay may pagbabagong nangyayari. Hindi po palala. At tanging kayo lang, Lord, ang nakakaalam
kung ano yun po yung aming mga struggles. This morning, I would like to challenge you. Huwag kang tumingin sa katabi mo ngayon. Huwag mong tignan, ituro ang iba sa mga kahinaan nila. It's between you and the Lord. And this message is for all of us. The reason why you heard this message because the Lord is a merciful God and He wants you to be set free. There's hope in Him. There's hope in Christ. Yes, Lord. Search our hearts today. Search our mind. Gusto namin i-admit, gusto namin i-acknowledge ang mga mali, mga bagay na hindi nakakalugod sa iyo na ginagawa namin. Na maaaring paulit-ulit at paulit-ulit namin ginagawa. Lord, maawa ka sa amin. Kung kaya mong baguhin ang taong ito, kaya mo rin kami baguhin. Isinusuko namin. We surrender it to you, Lord God. Our struggles and whatever weaknesses that we have. Please help us, Lord Jesus. Help us today. Salamat po sa iyong awat habag na patuloy mong binibigay sa amin. Mahal mo kami, kaya namin narinig ang message na ito. Thank you, Lord, in Jesus' name. Amen. Amen. Announcement. So next week, our 30th year anniversary. At lahat ay excited about this. So ang team natin ay Sing unto the Lord. Sa magiging kabuuan ng celebration is all about singing, worshiping the Lord. At tapos sinasabi po ito, kung meron po kayong invite na kaibigan, ipaalam nyo na sa kanila it's about singing, worshiping the Lord. Para hindi po sila ma-surprise, baka sabihin nila, wala namang nangyari sa anniversary kundi kantahan. Worship like parang concert and the thing. So, nasimulan nyo na po invite yung mga friends niya and let the Lord use your life sa kanilang buhay. Amen? Excited ba kayo sa anniversary natin? Amen. Praise the Lord. So, yung music ministry ay marami pa silang practice na gagawin pa this week. And let's continue to pray for them that God will use their life. So, kailangan natin din sila mag-pray sa leadership ni Brother Mark. So, thank God sa kanilang dedication, sa kanilang sacrifices and effort. We need to continue to pray for them and let the Lord use their life. At naniniwala po ako na magiging talaga hong magandang celebration ang mangyayari. Amen. And I believe, Lord, na talaga si Lord ay pagpapalaan niyo po yung anniversary nito. Amen? Amen. So, thank God. And pwede pa tumayo mo tayong lahat muli bago natin i-close ang ating service. At let's sing one more song. At sabihin natin, Lord, kahit kailan di ka nagkulang. Awitin natin ang kantang to na si Lord ay hindi nagkukulang sa atin. Walang ibang pag-asa, there's no hope, only Jesus. At nawa po ay sabihin natin, tanging ikaw lang, Lord, ang buhay ko, Jesus. Kung meron kang suliranin, kung meron kang problema, kailangan nyo siya. At ito pong maganda, awitan mo lang siya, and the Lord will help you. Let's sing it together once again.
Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Amen. Yes, O God. Kahit may suliranin man, palagi kong awitan. Ikaw lamang. Ikaw lamang. Kahit ika'y sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kasi one more time, verse 1, verse 2. Ikaw lang ang pag-asa ko, tanging ikaw ang buhay ko, Jesus. Kahit may suliranin man, Kahit may suliranin man, palagi kong awitan. Ikaw lamang. kaya di ko Kaya di sasabihin. ka sasambahin, paligid man ay magdilim, Jesus. Kahit ako'y nangangamba, Kahit ako'y nangangamba, basta't ikaw ay kasama, panatag na. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Kahit kailan, di ka nagkulang, biyaya mo sa akin laging lahat. Ang pag-ibig mo sa akin walang hanggan, inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa man. Inibig mo ko noon pa nung tayo po ay isang marumi, parang basahan sa harapan niya. Pero ikaw ay ganyang pinatawad dahil mahal ka niya. And today, until now, kung may mga pagkukulang pa rin tayo nagagawa, may pagkakamali, si Lord ay patuloy pa rin nagpapatawad sa iyo, sa atin. Kaya mga kapatid, doon pa lang masasabi mo na kahit kailan, si Lord ay hindi nagkukulang. Sapat ang kanyang pangunawa, sapat ang kanyang pagpapatawad, sapat ang kanyang kahabagan to help you. He is truly indeed a very good God. Kung siya ay mabuti na Diyos, mapagmahal na Diyos, bakit tayo lalayo sa Kanya? Kapatid, kung meron tayong pagkukulang, meron tayong pagkakamali, huwag kang lumayo sa Kanya. Lumapit ka kay Jesus. You need His help. You need Him in your life. And only His power can change you, can transform you. Hayaan mo yung
iyong pag-kneel down, yung pag-cry out mo kay Lord, pagpapakumbaba sa kanyang harapan, hayaan mo na siya ay kumilos sa iyong buhay. Ngayon kung sinasabi mo, Pastor, I've been doing that. Well, keep doing it. Do not ever stop. Kung matagal ka nang umiyak, matagal ka nang lumuluhod, napakiramdam mo walang pagbabago. No, that's not true. If you are truly humbling yourself and kneeling down and crying out before God, I truly believe there's something going on in your life. The Lord is changing your hearts. The Lord is changing your hearts. Si Lord ay binabago niya ang iyong puso. And eventually, step by step, little by little, ang iyong mga walks and talks, aayusin ni Lord. Babaguhin ka niya according to His image. And we are here now living for Him. We are no longer live for ourselves. We live for Jesus. And now because you're living for Jesus, okay lang na ma-persecute, okay lang mapagtawanan, pero itama mo ang iyong buhay. Okay lang pagtawanan ka, basta tama, maayos ang ating buhay. Ang nakakalungkot, pinagtatawanan tayo kung ang buhay natin hindi maayos. So there's hope. Iayos natin ang ating buhay sa harapan ng Lord. At gaya na ayos natin ang ating buhay sa harapan ni Lord, we want to be a good testimony to other people. Let's speak out. Let's pray, people. Let's share our faith. Let's share what the Lord has done in our life. The Lord is able and God can use your life for His glory. Believe on that. Maniwala ka na pwede kang gamitin ng Diyos para sa Kanyang kaharian. Maniwala kapatid, huwag kang mahiya, huwag kang matakot. Gagamitin ni Lord ang iyong buhay, ang iyong patotoo. At pagpapalain niya, the Lord would bless your hands, your lips, your tongue to share about His goodness in your life. And I would like to challenge you. Okay lang kung tanggihan ka, pero gawin mo. I-invite mo friends mo. Na makasama din natin sila mag-worship dito sa church na ito. At makakilala din sila kay Lord. Invite mo sila. Dalhin natin sila kay Jesus. Let's bring all these people to Jesus, who is faithful, who is loving. And He's the only one can save us. Not the church, not people, not the pastor, but only in Christ alone. By His grace alone, by faith alone. Siya lang ho ang tunay na makakatulong sa atin. Lord God, I truly believe they still have plan for this ministry, for this church. Kung may ginagawa ka Lord, marami ka pang gagawin po sa iglesyang ito. Lord, kung may pinabago ka ng buhay, marami ka pang babaguhin ng buhay because of your power of Jesus. Marami pa hong magiging maayos na relasyon na pamilya, buhay mag-asawa, buhay sa relasyon sa mga anak, Lord, aayusin niyo po ang lahat ng ito because of your help, Lord God. And Lord Jesus, marami pong salamat. Nawa po, talagang makita po ang iglesyang ito, ng iglesyang ito ay pinagaharian ng pagmamahal, pinagaharian ng pag-unawaan, kababaan ng loob, at tunay na puno ng kasiyahan, kagalakan na galing po sa inyo. At maramdaman ng mga tao, kung sino man ho ay nagpupunta rito, they can feel that through our life. Because of Jesus. Because of Jesus. We are excited, Lord God, to celebrate for our 13th year anniversary. Maraming salamat po. At tunay, Lord, sa mga bago naming kapatid na nagdadalo na ho ngayon. Lord God, we welcome them, Lord, in this church. And we want them to be a part of this ministry as well. And continue to bless their life. Thank you, Jesus. And I pray, Lord God, that you would, Lord, please open their hearts, open their life. Whatever you want for them,
Whatever the ministry that you're calling them to do, Yes, Lord. Jesus. Lord, you're gonna do that for you. And you're gonna use them for your glory. Yes, yes, yes. Marami pong salamat, Lord. At kaming lahat dito ay tinawag niyo po. At gagamitin niyo po kaming lahat. Yes, Jesus. Maraming salamat po. Lord Jesus. Lord, uuwi kami ngayong umaga, we gotta go home. And then when we get home, Lord God, we're gonna face the same battle. And there's always war. But if God is with us, who can be against us? Yes. We don't want any kind of spirits to take control and take over of our life, over our family, over the life of our wife, over the life of our husband, over the life of our kids. We don't want in our home, in our household, to take over the works of the enemy. In the name of Jesus. Let the joy, let the peace, let the grace, and let the mercy of God take control of this home. Yes, Jesus. Be always the center of that family. Lord Jesus, thank you. Isang masayang iglesia ang itinayo niyo po sa lugar na ito. At uuwi po kami na baon-baon ng kagalakan na yan na galing po sa inyo. And we will overcome by your mercy and by your grace of any plans and any works of the enemy over our life. Maraming salamat, Lord. We thank you and we honor you. We praise you and we give you all the glory and honor. In Jesus' name we pray. Amen. Amen. Praise the Lord. God is good. We'll ask Pastor Jay to close. Pray for our food. Gutom na ako eh. All right, let's pray. Lord, we are grateful, Lord God, for this time that we heard your word once again. Lord, we ask you, Lord God, to continue not to ignore this word, but Lord, really acknowledge that you are speaking and talking to us. Lord, every single one of us has burdens or trials or things that we go through every single day of our lives that sometimes we might not want anybody to know. But Lord God, the truth of the matter is you know everything that we're going through. Lord, help us not to hold this or face this on our own, but just give it all to you. You're continually, Lord God, inviting us, Lord. To stop fighting the battles all by ourselves. Transformation will start when we trust in you with all our heart. Transformation will start, Lord God, when we repent and give up our lives and let you take the control. Lord, we are blessed and grateful for the message that you've given us spiritually. And also, Lord God, we are blessed and grateful for the food that we're about to partake today. That you will continue to strengthen in our physical body, Lord God. And Lord, we're grateful for those people that continually, Lord God, do their due diligence, Lord God, to serve you as bringing the food with their full heart, Lord God, with joy and gladness. Lord, I speak blessing upon their lives. Continue to anoint them, bless them, and provide for every needs that they have in their lives, Lord God. Bless them, protect them, Lord God, and we're giving you back all the praise and glory, Lord. In Jesus' name we pray.